Sinda TV. Napapitlag si Mayor Rafael Villaluz nang may makita habang naglalakad patungo sa kotse. Medyo nabahala ang mga close-in security ng alkalde dahil bigla siyang namutla. "Mayor, okay lang ho ba?" ani Sergeant Romel Trinidad. Alerto rin agad si PO2 Bayani Mendoza. "Oh, okay lang," anang alkalde na humugot ng malalim na buntong hininga. Sumakay na sila sa kotse. Kapansin-pansin ang biglang pananahimik ni Mayor Villaluz. Samantalang kani-kanina lang ay mas sigla siyang nagkukwento. Nangingislap ang mga mata, bunsod ng tagumpay sa nakaraang eleksyon. Tinalo niya nang mahigit lamang sa 1,000 boto ang dating nakaupong alkalde ng bayan. Mula sa pagiging numero 1 konsehal ng bayan ay heto na siya ngayon at alkalde na. Tinanggihan niya ang alok ng dating mayor na maging running mate nito noong nakaraang eleksyon. Ang target talaga niya ay number 1 position ng munisipalidad. Sinuportahan siya ng mga kilalang gambling lord sa kanilang bayan. "Huwag kang papayag maging bise," sabi ng mga ito. Sa noon ay konsehal pa lamang na si Villaluz. "Puntiryahin mo mismo ang pagiging mayor. Kami ang bahala sa'yo." Wala akong perang pangtustos sa kandidatura ko," reklamo niya. "Hindi ka namin pababayaan. Babaha ang weteng money para bilhin ang mga boto ng kababayan mo. Pati na ang partisipasyon ng mga guro at watcher na magbibilang ng mga boto." "Paano?" "Kami nang bahala. Basta mangako ka, di mo kakantiin ang paweteng namin." Sa isip-isip ni Villaluz, sino man ang nakaupo ay di mapipigil ang weteng. Ito'y isang sugal na parabang kakambal na ng naghihirap na mga Pilipino. Kadalasan ay ipinababahala ng mga tao sa laro ng tsansa sa pamamagitan ng numero ang kanilang kapalaran. Nagbitiw siya ng pangako. "Oh, sige. Gawin niyo ang sinasabi niyo at gagawin ko naman ang parte ko pag ako na ang nakaupo sa munisipyo." Presto! Si Mayor Rafael Villaluz ang nanalong alkalde. Di makapaniwala ang marami sapagkat tunay na malakas ang dating mayor na tinalo niya sa eleksyon. Batikan na sa politika ang pamilya nito. Ilang dekada nang nanunungkulan. Pero tinalo ng isang Rafael Villaluz. Idineklarang mayor si Villaluz. At sa unang araw pa lamang niya sa munisipyo'y naraw na agad ang emisaryo ng mga gambling sa lalawigan. "Mayor, pwede na raw ba kaming magsimula?" "Oh, sige. Ako ang bahala." Pagkunway nagpalingalinga ang emisaryo saka may ibinulong sa bagong upong alkalde nang makadiyak na walang ibang makakarinig. "Siya nga pala, Mayor. Ipinasasabi ni Bossing. Kailangan mo raw papalitan si Hepe. Ayaw raw kasi nitong makipag-cooperate sa kanila." Hindi pwede. Maganda ang record ni Hepe." Iyon ang ipinarating ng emisaryo sa mga amo nito. Tinawagan ng mga ito si Mayor Villaluz. "Kung di mo kayang gawa ng paraan, kami na ang gagawa ng paraan. May pangako ka sa amin, masama rin kaming kaaway." Natakot siya sa banta. "Sige, kayo na ang bahala." At 5 araw lang
Pagkatapos maluklok sa pwesto, si Mayor Villaluz, naging sentro ng balita ang kanyang bayan. Dahil na-ambush at napatay ang hepe ng pulisya nito. Sa cellphone niya kinontak ang gambling lord. Ikaw bang nagpayari kay hepe? Hindi yun direktang sinagot ng kausap niya pero tumawa ito ng tumawa bilang pagkumpirma sa katotohanan. Napailing na lamang ang alkalde. Umpisa pa lamang ay naramdaman na niyang para siyang nahulog sa kumunoy. Iyon ang gumulat kay Mayor Villaluz. Patay na si hepe. Pero bakit nakita niya ito kanina sa munisipyo nang pauwi na siya galing sa kanyang opisina? Nakatayo ito sa may main hall at tila nanunumbat ang tingin sa kanya. Kaya natigilan siya at namutla. Totoo ba ang multo? Minumulto ba ako ni hepe? Dahil may bendisyon kong pagkakapatay sa kanya? Iyon ngayon ang gumugulo sa isip ng alkalde na kahit sa kanyang pag-iisay lagi niyang naiisip ang mukhang iyon ng napaslang na opisyal ng pulis. Lihim niyang sinisisi ang sarili dahil kung di siya nakipagsabwatan sa mga tiwaling individual sa kanilang bayan, ay di iyon sasapitin ng butihing pulis official. Hindi roon nagtatapos ang problema ni Mayor Villaluz. Nabalitaan na lamang nila, naghain ng petisyon sa COMELEC ang dating mayor at ipinawawalang bisa ang pagkakadeklara sa kanya. May mga katibay nito na nandaya raw siya di umano. Kasama ng nagpepetisyong kandidato ang ilang gurong binayaran ng mga kapanalig ni Villaluz. Malaking problema yan, anang gambling lord. Kasama nito ang mga alipores sa bahay ng mayor. Bakit biglang umalma ang mga teacher na yon? Kala ko binigyan mo sila ng tigsi 50 kapalit ng pagtawag sa pangalan ko. Kahit ibang kandidato ang nakasulat sa balota. Di raw matahimik yung isang teacher. Tapos, nangumpisal sa isang pari. Ito namang pari na kilalang anti-weteng, lumapit sa dating mayor. Ayun, nagsampa na ng reklamo sa COMELEC. Napailing si Villaluz. Tagilid ako pag nagkataon. Kaya nga nagpunta ako rito. Gagawan ko ng paraan. Anong paraan? Basta, isasalba natin ang posisyon mo. At ilang araw pagkaraan, biglang pumutok ang balita. Nawawala ang kura-paroko ng kanilang bayan. Pagkuhay natagpo ang patay ang dalawang gurong dinukot di umano ng di kilalang mga armadong kalalakihan. Nagpanik si Villaluz. Tinawagan niya ang gambling lord. Kagagawan niyo na naman ba ito? Tumawa lang ito ng tumawa. Mabait kami sa mga kaalyado namin, Villaluz. Pero malupit kami sa sinumang sumasalong at sa kagustuhan namin. Lumalala ang sitwasyon sa isip-isip ni Mayor Villaluz. Hindi nga siya ang mismong kriminal pero siya ang ugat ng lahat. Siya ang angklang kinakapitan ng mga gambling lords sa kanilang bayan. Kaya't ang sino mang sumuwag sa kanya ay tiyak na parurusahan ng mga taong nakikinabang sa kanyang posisyon. Nasa ganoon siyang pagmumuni-muni nang biglang lumamig ang kanyang pakiramdam. Nag-iisa siya sa kanyang study room pero biglang gumalaw ang mga kurtina na akalang hinahampas ng malakas na hangin. Pagkuhay na puno ng amoy ng kandila ang buong silid. Napatingin siya sa bintanang salamin nang may mapansing gumagalaw doon. Putol na ulo. Ulo ng isang lalaki. Lalaking namukhaan niya ang pari. Ang nawawalang kura-paroko ng kanilang simbahan. May kumislot sa isa pang sulok ng silid.
At pagtingin niya roon ay nakita niya ang matanda ng hepe sa kumpleto nitong uniform. Hepe! Sambit niya. Hepe, wala akong kasalanan, Hepe. Maniwala ka. Tumaas sa hangin ang ulo ng pare. At kung kailan tumaas ay saka nawala. Pagkuway ang katawan naman nitong walang ulo ang kanyang nakita. Humakbang itong palapit sa nahihintakutang mayor. Huwag kang lalapit! Pero patuloy na humakbang palapit ang paring walang ulo hanggang wala nang maatrasan ng alkalde dahil nakasandal na siya sa pinto ng study room. Patuloy sa paglapit ang paring walang ulo. Nagawang buksan ni Villaluz ang pinto ng study room at nagawa niyang makalabas. Paurong na humahakbang, ibig takasan ng paring walang ulo. Wag! Sigaw niya. Wag! Naalarma ang asawa ng mayor. Lumabas ito mula sa master's bedroom at nakita nito ang asawang humahakbang na paatras. Animoy, may kinatatakutan pero di naman ito nakikita. Paeng, bakit? Parang hindi ito narinig ng asawa. Paeng, mahulog ka! Sigaw na ng ginang nang makitang humahakbang pa rin paurong ang lalaki. Patungo sa hagdan. Paeng, huminto ka! Pero hindi huminto ang alkalde. Sa halip, lalo pang bumilis ang mga hakbang paurong upang makalayo sa umabanteng paring walang ulo. Hanggang dumako na nga ang mayor sa hagdanan at kitang-kita ng ginang. Madupilas ang asawa, pati warik na sumirko ng mahulog. Asawa ko! Iyon na lang ang naisigaw ng misis ng alkalde. Basag ang bungo ni Mayor Villaluz. Di na umabot ng buhay sa pinagtakbuhang pagamutan. Sayang at di na niya nagawa ang sanay planong gawin. Susuko na sana siya sa pulisya at aaminin na may kinalaman siya sa mga naganap na krimen. Kusa sana niyang babakantihin ang pwestong nakuha sa iligal na paraan. Isa-isa sana niyang ituturo kung sino-sino ang mga gambling lord na may pakana sa pagkamatay ng ilang tao sa kanilang bayan. Sayang dahil naunahan siya ng kamatayan. Nakipagsabwatan siya sa mga tiwaling individual at iyon ay may tuturing na isang sugal. Maruming sugal, ika nga, sapagkat walang respeto sa buhay ng mga taong sagabal sa kanilang gusto. Umuutang sila ng buhay. Nakalimutan yata niyang kapag may utang ay may naniningil. At siningil siya ng multo ng mga taong naging biktima ng kanyang kahambugan, ng kanyang kabuhungan. Marahil ay sunod na sa kanya ang mga gambling lord na uusigin ng konsensya kung meron pang nalalabi sa mga ito.